Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay, ang komentuhan po. Ito po nakakalungkot po itong kumakalat na balita po sa social media mga tambay. Grabe, napakarami na pong problema ng ating bansa lalo sa kahirapan at korupsyon. Ito po. Part na naman po yata ito ng modus. Mga tambay, nadagdagan na naman ang modus sa airport natin mga tambay. Dito raw po ito pong ating kababayan, ito po yung pabiyahe o pabalik ng Canada dahil nga po galing sa atin. Yung punit passport naman po ngayon ang issue ng ating airport. Punit passport, pinupunit. Anong klase yan? Nakakahiya na nga po ang dinadanas ng ating bansa. Lalong-lalo nga yung ating airport, di ba? Napakarami pong issue yan. Laglag bala, bukas maleta, at kung ano-ano pa. Ngayon naman, dadagdagan na naman mga kababayan. Ito po, napakarami po itong biktima mga tambay, na biktima ng ginagawa yata nilang bagong modus yata ito, na punit passport. Ito po, kalat na kalat po ito kahit sa Facebook, sa YouTube, at sa TikTok. Ito po, meron tayo isang kababayan na papakinggan po. Ito pong ating kababayan. At pakinggan po natin at komentuhan po natin. Grabe po ngayon, sa panahon po ngayon, ibang klase ang ating bansa. Bakit nagkakaganito ang ating bansa mga kababayan? Bakit kaya? Hello po to all my friends. Hi po, I'm just doing this to post for awareness. Kasi kahapon na-experience ko po, para at least sa mga friends ko na nagta-travel, going international, yung about sa punit passport, I experienced it yesterday. Going back to Canada, then first going to Japan, then Vancouver to Calgary. But nung nag-check-in na po ako, first nagpunta po ako sa travel tax para at least okay na ako sa travel tax. Then after that, nung masettle na ako sa travel tax, okay na, I check my passport, okay pa din, walang punit, walang sira. Tapos, okay na, going to check-in na po ako. Then, nung nag-check-in na ako, inabot ko yung passport ko and then my resident card. Tapos, maya-maya, okay na, chinek niya. Then, after that, binabalik niya sa akin maya-maya. Sabi niya, Ma'am, but before ko iabot sa kanya, I check my passport. Okay, walang punit, wala pong sira. Then after that, maya-maya binabalik na niya sa akin. Lalaki po yung nag-assist sa akin, lalaki siya. Well, anyway, doesn't matter kung babae o lalaki, basta siya po yung nag-assist sa akin and I know kilala niya ako, natatandaan niya ako. And then after that po, sabi niya, Ma'am, may sira po ba talaga, may punit po ba talaga yung passport nyo? Sabi ko, no. Binigay ko sa'yo yan ng maayos, inabot ko sa'yo ng maayos, okay ang passport ko, walang sira, walang kahit anong punit. And nababasa ko sa FB yan, kasi po, siguro mga 3 days ago, nabasa ko na yung about sa punit passport modus. May isang lalaki na nag-post, sabi niya hindi daw siya naka-check-in, as in sa check-in pa lang po totally, hindi na siya nakalagpas, kasi nga, parang nagpunta muna siya sa travel tax to pay, and then after that, bumalik siya sa check-in, biglang may punit na yung passport niya. So, totally hindi siya nakaraan. So, sabi ko sa kanya, dun sa nag-assist sa akin, sabi ko, no, maayos, okay ang passport ko nung binigay ko sa'yo. Then after that, sabi ko, sabi ko, hindi ako pupunta kahit sa, babalik lang ako ng Canada. And then after that, sabi niya, Ma'am, may punit po talaga. Pinakita niya sa akin. Wait lang. Which is totally fine, which was totally fine nung una. Then, ayan, sorry, I need to cover my passport. Lang po, yung mga details. Then, ayan, kung makita nyo po sa taas, may punit na siya bigla. Ang haba ng punit niya, oh. So, ayan. Then, after that, sabi ko sa kanya,
Sabi ko, no, wag mukha akong gawin yan. Kasi kinakompose ko pa din yung sarili ko. Hindi ako nagalit sa kanya, hindi ko siya sinigawan, or hindi ako kumbaga hindi ako, I didn't make a scene. Sinabi ko lang sa kanya, no, babalik lang ako ng Canada, please don't do this. Sabi ko sa kanya, ganon. And then after that, sabi niya, ma'am, sira po talaga. So sabi ko, paano mangyayari ngayon? Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos, may tinawag siyang kasamahan niya. Babaeng tinawag niya, sabi niya, ma'am, mag-i-investigate daw sila. Ganun. Sabi ko, ano i-investigate nyo? Inabot ko po ng maayos yan sa kasama mo. Sabi ko gano'n sa kanya, okay na okay yan. And then after that, parang nag-uusap sila, something like that. So sabi ko, no, hindi pwedeng hindi nyo ako paliparin. Babalik lang ako ng Canada. Sabi ko sa kanya din, sabi ko, wait lang, tatawagan ko yung kilala ko sa immigration. Kasi it happens naman talaga na may kilala ako sa Terminal 3, nasaktuhan na Terminal 3. This is na iya Terminal 3 at. Then, tapos sabi niya, ay ma'am, wag na po. Sabi niya ganun. Sabi niya, wag na po, i-assist ko na lang po kayo papunta sa immigration para makalagpas sa kayo. Kakausapin ko na lang po if ever yung immigration officer kung kinakailangan, sabi niya ganon. Tapos sabi ko, naka-duty siya that time for those who travel before. Diba, once na naka-duty na yung call this one sa check-in counter, doon siya, di ba, hindi siya aalis doon. Pero siya, willing siyang umalis doon sa pwesto niya kahit naka-duty siya to assist me. Sabi ko, bakit ka ako? Sabi niya, para po makalagpas kayo sa immigration officer if ever. So sabi niya gano'n. Sabi ko, sorry kung medyo mahaba yung kwento ko kasi para lang aware kayo, para alam nyo yung gagawin nyo. By the way, my case kasi, since nabasa ko na siya mga 3 days ago, yung punit passport modus, hindi ko siya Grabe, no, mga tambay, no? Mahaba pa ito mahaba pa po. Nakakalungkot lang po, mga kabayan. Nakakalungkot lang po nangyayari sa ating bansa. Bakit nagkakaganito po? Lalo po ngayon, ang airport natin. Alam naman po natin, ang airport natin, buhay na po natin yan. Lalo po, mga kababayan nating OFW. Diyan po tayo pumapasok at lumalabas. At ano po nangyayari ngayon sa ating mga kababayan, lalo sa immigration? Ano na po? Bakit po nagkakaganyan? Sinisira nyo ang imahe ng ating bansa. Hindi nyo po ba alam, mga immigration sa ating bansa? Yan po ang nagre-representative po ng ating bansa, airport. Ang bawat airport po, inire-representa niya po ang bansa, bawat bansa. Pagkaganyan po, ang airport nangyayari, napakaraming anomalya, napakaraming issue. Ano ang sasabihin ng ibang bansa sa atin? Ang bansa natin, walang kwenta. Mismong airport, mga empleyado, di ba? Immigration, ibang klase. Nakita nyo, kababae, paano kung sa ibang lahi pa mangyari yan? Bakit kaya? Ano kaya ang dahilan at nagkakaroon ng ganyang issue? Tapos, yung ating kababayan na taga-Canada, yan po yan sa Terminal 3, ayon po sa kanya. Yung ating kababayan sa Canada, nagkataon na meron siya kakilala dyan sa Terminal 3. Nakita nyo po, bigla pong nabago sitwasyon. Inassist pa siya. Inassist at tinulungan pa na makalagpas. Grabe. Ano ibig sabihin nun? Alam nila, magkakasabot sila dito sa modus na ito. At kung nagkataon walang kakilala itong ating kababayan doon sa Terminal 3, doon sa immigration, ano kaya susunod doon? Lagayan na? Hihingan ka na kaya ng lagay? Dahil nung mga nakaraang panahon, di ba? Talagang napaka-worst na nga airport natin Bumalik na naman sa worst ang airport natin. Napakapangit. Di po ba? Nakakalungkot. Napakaraming issue ng airport ng Pilipinas. Grabe. Paano ka pupuntahan ng mga turista niyan, mga banyaga na magbabakasyon sa ating bansa? Mismo nga yung mga kababayan natin na nagbabakasyon na, nagkakaproblema pa. Iiwasan nila ang ating bansa, katatakutan nila ang ating bansa, lalo ng mga dayuhan. Sige nga. Bagsak na nga ang ating ekonomiya, di umano. Grabe. Tapos sasabayan mo pa ng ganyan. Mababalita yan sa buong mundo na ang airport ng Pilipinas ay napakaraming issue, mga kabayan.
Nung mga nakaraan, binabaklas mga maleta ng ating mga kababayan. Kinukuhanan ng mga personal na gamit. Yung karamihan ay mahalaga pa. Mamamahalin. Laglag bala. Ano ba yan? Wala po bang gagawin dito? Sana po umaksyon po rito. Nakakaya. Lalo po yung ating secretary. Sino ba secretary natin ngayon? Si DOTR Secretary Vince Sison. Si Vince Sison, tama, Vince Dison. Excuse me po, sorry po. Hindi po Hison. Tama po, Vince Hison, hindi pala Dison. For correction, tama. Kamusta na po, Secretary ng DOTR, si Vince Dison. Tama, Dison. Kaya, kamusta na kaya? Pagka ganito po ang airport natin na Secretary Dison. Pupulutin po talaga tayo sa basurahan nito, Secretary. At kamusta na rin po kaya ang ating general manager diyan? Ang general manager po ng ating airport na I think si Eric Jose Ines. Ang general manager po ng ating airport. Kamusta na kaya yung mga tao na yan? Wala po kaya silang gagawing matinding balasaan man dyan o sibakin o imbestigahan? Kung napakarami na pong biktima. Isa lang po ito sa pinakinggan natin at pinanood, pero marami po mga kababayan natin, mga OFW na talagang pineperwisyo po ang passport, mga katamay. Hindi kaya ito isang paghihigante? Hindi kaya ito isang paghihigante dahil ang mga OFW ay nagkaroon po nung nakaraan pong kaarawan ng dating Pangulong Duterte, yung kanilang simpatsya, di ba? Nagdeklara po ang ating mga kababayan na zero remittance, hindi magpapadala sa ating bansa. Huwag naman sana na ito ay isa sa paghihiganti nila na ang passport po ng mga Pilipino, lalo po ng OFW, mga balikbayan natin mga kababayan, ay sinisira nila ang passport, hindi kaya para magkaproblema. Huwag naman sana na ito paghihiganti nila. Masama po yan. Pero huwag naman sana, mga tambay. Hindi naman sana totoo na sila'y naghihiganti sa ating mga kababayan. O kaya, gusto lang nilang perahan ang ating mga kababayan, mga balikbayan, mga OFW, mga kababayan. Nakakalungkot. At kung kailan pa na ibenta yata ang airport natin, ang operation yan, ano na kaya? Di ba? Si Ramon Ang, di po ba? May-ari na po halos ng airport ngayon. Di po ba? Ay si Ramon Ang, ang bilyonaryo o trilyonaryo na si Ramon Ang na may-ari na San Miguel Corporation. Di po ba? Kamusta na po kaya yan? Ano kaya ang gagawin nila dyan? Kung kailan po napa-private na. Halos private na po ang ating airport dahil yung operation niyan ay nahawakan na po ng San Miguel sa pangunguna po ni Ramon Ang. Ano na kaya? Yan po ba hindi nila aaksyonan? Pagka po yan ay kumalat po sa buong mundo, kawawa po lalo ang ating ekonomiya. Napakalaking kawalan po. Napakalaki. Dahil nga po, yung sinasabi nga po natin, ang mga nagbabakasyon, lalo mga magtutur, mga tourists, ibabakante na nila yan. Iitsapwera na nila ang Pilipinas dahil sa ganyang mga modus. Yung napaka-importante pang dokumento mo, sisirain. Di ba? Kung yun magkaproblema ro sa bansa na pupuntahan niya, di ang laking dagok at ang laking perwisyong ginawa ng immigration, yung mga immigration officer. Paano kung magkaroon din ng question yung ating kababayan doon sa pupuntahan niya sa Canada? Na yung kanyang passport ay questionin din dahil sira, punit. Di po ba? Di binigyan mo pa ng mapakalaking problema yung ating kababayan dahil nga doon sa ginagawa nyo dyan sa airport. Ibang klase. Dapat po dyan kastiguhin. At kumpleto naman po yung airport. Meron naman po mga CCTV yan. At dapat po yan ma-review. Reviewin po dapat lahat. Yung mga issue ng ganyan ay dapat po yan na hindi pinalalagpas dahil bansa po natin ang nakasalalay dyan. Kahihiyan po ng bansa natin. Kahihiyan ng Pilipino. Lalo-lalo na ang maapektuhan lalo kasi niyan. Number one din.
kasama sa maapektuhan dyan. Number one, yung bansa natin. Di ba? Hihina ang turismo. Masisira pa sa buong mundo. Ang airport natin worst na nga. Dadagdagan mo pa ng mga ganyan. Tapos ang isa pang masakit, yung mga kababayan nating OFW. Di ba? May mga employer yan. Pagka napunta sa mga bansa yan, tapos malalaman Pilipino tayo. Ano na lang ang tingin sa atin ng mga employer natin? Maliit na nga ang tingin sa atin, lalo pa tayong, lalo pang napakaliit na ang gagawin pagtingin sa atin. Dahil nga po sa nangyayari sa ating bansa. Korupsyon, sobrang pamumulitika, napakaraming issue ng korupsyon ngayon. Pati ang mga empleyado sa airport, immigration officer, ibang klase. Talagang gumagawa na naman yata ng modus yata. Ano yan? Pera na naman? Gusto na naman magkaroon ng extra pera? At talagang pahihirapan mo mga OFW. Isang damukal na kinukuha taxes kung ikaw iaalis. Ibang klase mga kababayan. Anong nangyayari sa ating bansa? Gising-gising. At syempre po, isa po itong pag-iingat mga kababayan. Ito pong nangyari sa ating kababayan na taga-Canada. Ay ito po, maging aral po sa atin ito at maging babala. Maging babala po ito sa ating mga kababayan na kung tayo po ngayon uuwi, lalong-lalo po ang mga OFW nating mga kababayan at syempre po yung mga nag-migrate na sa ibang bansa na ating mga kababayan na naging mga dual citizen na sila sa mga bansa na sila po yung umuwi sa atin. Ito po, isa pong warning ito. Isa pong babala na talagang kailangan po natin mag-ingat. Mag-ingat po kayo mga kababayan. Hanggat maaari po, i-double check nyo po. Para po talagang itong mga immigration officer na ito ay talagang yung mabisto at mabuko at masibak po talaga yan sa kanilang mga trabaho. Yang mga sindikato yatang mga yan. Hanggat maaari po, bago nyo po iabot ang inyong mga pasaporte, ay checkin nyo po munang mabuti ang passport. Mas maganda po habang tinitingnan nyo po yung passport, nakaharap po siya. Nakaharap. Ipakita nyo po sa kanya dito po sa mga magche-check. Dito po sa mga immigration officer ng ating bansa. Lalo po dyan sa mga NAIA na yan, yung NAIA Terminal 3 sinasabi. Di ba? Ipakita po nyo kung kukunin po nila, iaabot natin ang ating passport. Ipakita nyo po dito po sa officer na ito. Natitingnan nyo, nakaharap siya, nakatingin. Buklatin nyo muna inyong passport. Pagka nakita nyo lahat buo at nakikita niya na tinitingnan mo, saka mo ngayon iabot sa kanya. Di po ba? Kasi yon nakukuhanan po yun. Nakukuhanan po ng CCTV yon sa airport. Kaya yon magiging napakaganda rin po yon na evidence. Pagka yun po ni-review, tapos binalik sa'yo na may punit, pwede pong reviewin yun. Yung mga camera doon. Di po ba? Kaya magkakaproblema yung officer na yon, yung immigration. Kung yung po talaga ipupunitin niya. Grabe, no? Grabe ang nangyayari sa ating bansa, mga kababayan. Kaya po, mga kababayan ko, mga OFW, naku po, doble ingat po tayo. Napakahirap na po nangyayari sa ating bansa ngayon. Laganap na naman po ang mga addictos. Pati po ang mga drug lord, pati po mga kriminal. Nandiyan pa ang CPP and PNDF, mga kababayan. Grabe. At nahandiyan pa ang napakarami po mga kawatan. Mga kawatan pa kalaban natin, mga buhaya. Sobrang hirap na nga dinadanas natin sa ating bansa. Napakamamahal na bilihin. Mahirap na nga tayo, lalo pa tayo maghihirap. Gutom ka pa dahil hindi mo ma-afford ang napakamamahal na bilihin at napakamamahal na bayarin na ipinapataw sa atin ng mga oligarko, mga katamay. Grabe. Sila may-ari niyan Nakita nyo, pati airport natin. Nabenta na yung operation dyan. Pag-aari ng Pilipino yan. Pag-aari ng mga Pilipino ang airport. Pero nagiging private na unti-unti. Ililipas lang po ang ilang panahon. Private na rin po ang kabuuan ng ating airport. Mga kababayan, ganyan po katindi. Halos lahat na po ng asset ng ating bansa ay napipribado na. Di ba? Magmula sa kuryente, tubig, karsada, ngayon airport, at marami pang iba. Pati mga dam na pinagawa ng Pilipino,
tax ng Pilipino, di ba? Pati yata mga dam napa-private na yata ngayon Di ba? Kaya sa susunod na mapipribado diyan, hindi na po tayo magtataka. Hindi na po magtataka si Kamanong na sa mga susunod na panahon, pati po ang Malacanang, Senado at Kongreso, baka maibenta na rin nila. Hindi kaya. Kaya po ito po, kalampagin po natin ito mga kabayan, lalo-lalo po yung mga nabiktima po ng punit passport. Kalampagin po natin. Number 1 po ang ating DOTR. Ang ating DOTR Secretary na si Vince Dizon. Secretary Dizon. Ano po, tutukan nyo po yan. Alam ko po, naging secretary rin po kayo noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Noong panahon po ni dating Pangulong Duterte, ay nako, takot na takot po silang gumawa. Takot na takot po silang gumawa dyan ng katarantadluhan, kagaguhan. Hindi po uso yan at nako, ipapakain po sa kanila yan. Alam naman po natin kung gaano ka-stricto si dating Pangulong Duterte noong mga panahon niya. Di po ba? Pagka nakahuli ng bala riyan, yung mismong nakahuli ng bala ay kakainin niya yung bala. At sibak pa silang lahat. Magmula ron sa operation manager hanggang sa baba, sibak. Di ba? Kaya ito, kung sa panahon ni Pangulong Duterte nangyari ito, yung passport, yung buong passport na yon, ipapakain yon. Ipapakain ni dating Pangulong Duterte yung passport na yan. Doon sa immigration officer na yan. Di po ba mga kababayan? Kaya ibang-iba po talagang sa ano po yan sa leader. Makikita po natin kung ang leader matino at mahusay. Kasi pagka mahusay at matino ang leader, kinatatakutan at sinusunod nung mga nasa baba. Ngayon po, sa nakikita po natin, mukha po nga hindi po yata nasusunod ang mga leader ngayon at hindi po yata takot ang nasa baba. Kanya-kanya pong gawa ng mga modus yata ngayon at kanya-kanya po yatang gawa di umano ng mga korupsyon ngayon ang mga nasa baba. Ibang klase po. Ngayon po, wala na kinatatakutan po ngayon ang mga gumagawa ng masama dahil wala po yata kamay na bakal man lang o yagballs yata ang nakaupo ngayon. Dahil paano mo nga naman rirespetohin ang nakaupo? Kung mismo yung nakaupo ay may issue ng pulboron na hindi pa rin niya tinutuldukan, mga kababayan. Pero kalampagin po natin yan. Si DOTR Secretary Vince Dizon, at syempre po si Mia, si Airport Manager, si General Manager, si Mia, General Manager Eric Jose Ines. Gising-gising po mga sir, gising. Gising po. Kahihiyan po namin yan. Kaming mga Pilipino, kahiya-hiya dyan. Pag hindi nyo po inaksyonan yan at hindi nyo po binigyan ng tamang investigasyon at parusa ang mga tao na sangkot dyan. At syempre po mga kababayan, uulitin ko po, magdoble ingat po tayo sa panahon ngayon. Dahil po, napakapangit po ang nangyayari sa ating bansa. Napakarami pong issue. Ayan po, napaka-importante pa naman sa ating mga OFW, di ba? Yung mga kababayan natin, mga OFW, napaka-importante po sa atin yan. Di ba mga kababayan? Yung airport, tapos ganyan. Grabe. Kaya po mga kababayan, sana po maging aral po ito sa atin. At nagpapasalamat din po tayo siyempre sa mga kababayan natin na in-upload po nila yung nangyari pong experience nila sa airport natin. At least na ito po ay magiging magiging example at magiging aral. At siyempre po magiging ma-aware nagkaroon ka na ngayon ng parang pinaalalahanan mo na yung mga Pilipino na itong airport na ito ay magdodoble ingat ka at siyempre tatalinuhan mo na. Magiging matalino ka na doon sa mga immigration officer na nandyan. Talinuhan na po natin. Hindi yung basta-basta pag hiningi sa atin ng ating passport, bubunutin mo lang sa bag mo, tapos iaabot mo na lang na parang wala lang, ay doon. Baka doon po tayo magkaproblema dahil pwede po nila itanggi. Ang sasabihin lang nila, no ma'am, no sir, punit na po yan. Di po ba? Pero sila ang gumawa nun. Kaya maging matalino po tayo mga kababayan. At least meron na po tayong warning. Binigyan po tayo ng warning ng ating mga kababayan. Salamat po mga kababayan
dahil in-upload nyo po ang mga nangyari po sa inyo, experience sa airport. At least, ang ating mga kababayang OFW ay magiging aware na po at syempre po magdo-doble-doble ingat na po ang ating mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan. At syempre sa nag-upload po kay ate, hindi na po binigay ang pangalan ni ate. Syempre po, baka siya po ibas ng mga trolls, mga kababayan. At syempre po, bago po tayo magtapos, magsha-shoutout lang po si Kamanong mga iilan. Sa susunod na po tayo mag-shoutout ulit ng marami, mga kababayan. Siyempre po, shoutout po rito sa ating mga kababayan sa mga nagbibigay po ng biyaya. Thank you po. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada. Maraming salamat po at kayo po pala ay magaling na mag-asawa. Salamat po na marami. Kayo po ay magaling na. Kay Eric Hershio at sa kanya pong pamilya. At si Jake Yahut ng Maisog, California, USA. Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan Valley. Jem Aris ng United Arab Emirates. At si Jovelyn Watanabe ng Japan. At siyempre po, ako si Pilam. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Shoutout po. At ingat po. Mabuhay po kayo mga kababayan. At syempre po, shoutout po rin sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng ating bansa. Ingat po. Napakarami na po nating problema at marami na po tayo ngayon iiwasan at kailangan natin magdoble ingat mga kababayan. At shoutout din po sa mga kababayan natin sa buong mundo na may mga Pilipino, may OFW. Ingat po, lalo po sa pag-uwi nyo. Ingat po mga kababayan. At thank you po sa mga gusto po ng Tambayang Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po, yung ating pong dapat pong gawin, syempre po, kung tayo po yung mananalangin, isama po natin sa ating mga dasal at panalangin ang ating dating Pangulong Duterte na madugtungan pa ng mahabang buhay at kalakasan at tibay ng kalooban at makabalik pa po sa ating bansa sa lalong mabilis. Isama po natin sa ating mga dasal. At syempre po, sa darating na halalan, solid po tayo. Duterte po, PDP, Duterte. Yan po ang tanging hiling at hinihiling po ng dating Pangulong Duterte. I-solid po natin, Duterte, mga kabayan. Thank you po. Sa muli, ingat po tayo. Bye-bye!